Update lang tungkol sa pagpapalit natin ng rod fan and radiator sa last video. So far, naging maganda yung performance niya. Wala na ako nakikitang leak or tulo ng coolant sa ilalim ng radiator. Then, bukod doon, naging maganda din yung performance ng rod fan kasi sobrang lakas niya and hindi ganun na tumataas yung temperature gauge natin. Sana lang normal yun. Yung isusunod naman natin gagawin doon is yung kakabit na natin ng thermostat and thermoswitch, sabi ng mga mekaniko. Para daw yun talaga yung setup ng rod fan. Mag-on lang siya once ma-reach yung gantong temperature or once a minute na yung makina. Saka lang mag-on yung rod fan. Kasi yung sa akin naka-direct. Kapag in-on mo yung makina or nag-switch ka ng susi, automatic bubukas yung rod fan. So naka-direct siya. Umorder tayo kay EJ Garage, mga nakikilala natin sa group na nagpa-parts out. Kasi nga sira yung yung motor ng wiper. So sabi nila medyo pricey din daw pagka pinagawa mo pa. Mas magandang palitan mo nilang ito siya. Tayo dito isa. Tutulo. Putol. So yun, palitan ko na siya. Ito yung bago. Ito yung bago. Hindi naman bago. Galing pa rin siya sa lumang big body. Ayan siya, umiikot. Tapos ito yung luma, nakakabit pa siya. Bali, ito yung kabitan niya. Yung bago naman, ito. Diretso na siya dito sa ngayon. So, okay na. Binuksan ko na yung makina para masubukan kung nagana yung wiper. Patayin na ulit natin. Kasi ipipix na natin siya. So yun, napalitan na natin ng motor, wiper. Pero di pa rin siya nagana. Umay, ano yung problema nito? Tanong na naman tayo sa Facebook nito, hindi nagana. Kanina naikot naman siya pag hindi nakakabit. Siguro hindi dapat ihigpitan yung hindi nagana. Wait. Tirahin natin habang walang ulan. Busy natin yung wiper, di natin natapos kahapon kasi dito umulan, nabutan ng ulan. Mali ko lang kasi bumili ako ng motor agad. Kaso ayos pa pala yung isang motor, yung nakakabit na motor. Ang parang sira pala na ito yung yung arm kung tawagin o yung basta yung mechanism niya sa loob. Yun, baklas na natin yung linkage. Ito yung may problema. Ayan, kalawang na siya. Yun, kalawang na siya. Tapos ito, wala na siyang hindi na siya gumagalaw. Ito yung ang matang tawag dito, basta yung nasa harapan. So binaklas na natin siya. Ayun, sobrang daming dumi, mga ganyan, para na siyang kanal. So ginagawa ko, nililinis ko na lang siya. Then kapag bibili ako ng pang spray, sprayan ko to ng itim para bago ikabit dito okay na. Then papalitan natin tong linkage daw tawag yun alam mo. Okay naman kasi yung motor bali kapag pinatakbo siya yung motor, ito yung motor, umiinit siya kasi nga walang galaw, walang movement, nasisira lang yung motor. So yan, isa pa lang dahilan kung bakit nasisira yung motor. Dapat mas maganda bunutin muna siya, tanggalin muna siya, tapos patakbuhin siya ng walang linkage para makita mo kung nagalaw yung dulo. Pag nagalaw yung dulo niya, ito, pag nagalaw to, ibig sabihin sira buo yung motor.
May problema yung linkage. Kaya yun. Minsan unahin natin i-check yung linkage natin bago natin iayusin yung bago natin palitan yung motor. Tulad ko. At ito na nga, di lahat ng DIY successful. Ang alam ko, kinabit ko siya ng tama. Nakakabit niya ng maayos yung wiper. And nagana din naman yung wiring kasi naikot yung motor kapag hindi pa siya nakakabit sa may wiper linkage. And naikot din naman yung mismong kabitan ng wiper arm. Pero ganun talaga, trial and error kapag DIY. And kapag di gumana, dadalhin natin sa may mekaniko. At least tinry natin yung magagawa natin para makatipid, diba? Nga pala, hindi ako basta-basta nagdi-DIY. Ginagawa ko lang yun kapag yung mga bagay na hindi makaka-apekto sa makina o pagtakbo na sasakyan. Sa ngayon, yun muna. And kita-kita tayo sa susunod kong upload. Thanks for watching. Bye!